Ruslan, kakaiba yung pangalan mo, ha? Ruslan. Ano ba yan? Saan ba galing yan? Parang pinagdugtong na pangalan ng parents mo? Tama ba? Hindi. Actually po, Tita Mel, ano po siya, poem po ito sa Russia. Kasi, Poem? yes po. Oh. From the poem of Ruslan and Ludmila. Oh So, my! so kung naging babae po ako, Ludmila po yung pangalan ko. Kung naging babae ka, ano? Ludmila po. Ludmila. Yes po. So, Ruslan is a Russian name. Yes po. And it refers to males. Males po. Panlalaki yun, Ruslan. Yes po. Okay. Oh, bakit naman? Bakit naman ganun ang pangalan mo, Russian? Kasi po yung aking father po is half Russian. So kung half Russian ang tatay mo, ang lolo mo ang Russian. Yes po. Tapos, ang mother mo is Filipino? Yes po. Batanggenya, Ilocano po. Ano? Batanggenya, Ilocano po. Batanggenya, Ilocana. Opo. Paano naman nagkakita yung dalawang Sabi po sa akin ng mother ko, nag-meet daw po sila nung nag-aaral po siya sa isang school, college school, then yung father ko rin po, nag-meet po sila sa isang restaurant. Then nilapitan po siya ng father ko, tinanong po yung pangalan niya, then dun po sila nagkakilala. Aba, talagang Wala siyang paki, lumapit siya. Gusto niya makilala ang mother mo, no? Alam mo, nakita ko yung photo mo with your dad, no? Is that your only photo with him? Actually po, Tita Mel, marami pong photos, pero yung pong picture po na yun, yung isa po sa pinaka-special. Because yun po yung pinaka-last po na photo of me with him bago po siya ma-diagnose or lumabas po yung kanyang symptoms ng schizo. So baby ka pa, nagkasakit na siya. Yes po. So, ano ba nangyari sa kanila ng mother mo? Actually, nung una po, Tita Mel, okay naman po sila. Like, doon nagkakilala po sila, as in, si Papa po sobrang healthy. Like, wala po talaga siyang symptoms ng schizo. Pero dumating po yung time na nagkaroon po ng isang insidente na muntik na po niyang patayin yung aking mother po. Ang mother mo, ang father mo, ang nagka-problema. Yes po. So, naghiwalay sila? Ganun ba ibig sabihin? Yes, naghiwalay Because he po became sila. violent with your mother. Yes po. Kaya siya na-diagnose? Ganun? Yes po. Ano po, nangyari po yun, hindi niya po alam na meron po siyang schiz. Yes. Kumbaga, yung pong insidente na naging violente po siya, Yes. Nabasag niya po yung bote then sinaksak niya po sa mother ko. As in, duguan-duguan po yung mother ko. Hindi niya po alam na nangyari po yun. Oo. Then, parang episodes po yung tawag doon, Tita Mel. Then, Yes. after po nun, parang nagising po siya sa reality. Tapos sabi niya po sa mother ko, Mama, kapit ka lang. Sorry, hindi ko alam ang nangyari. Sabi niya po ganun. Tapos dinala siya Dinala niya po sa ospital at Yes doon po. siya na-diagnose nga Yes na po. meron siyang schizo. So you grew up without a dad, Yes po. no? Ang mother mo, di ba nagpunta sa abroad? Yes po. Saan nagpunta? Dubai? Sa Dubai po. Ang father mo nasa ospital, ang mother mo nasa abroad. Who took care of you? After po nung incident, Tita Mel, nag-decide po yung lolo't lola ko sa side po ng mother ko na doon po muna ako pag-aralin ng ilang years sa probinsya. Sa kanila? Yes po. Then, bumalik din po agad ako sa side ng father ko. Kasi umuwi po yung mama ko galing Dubai. Then, nagkaroon na rin po siya ng another child. Another kapatid ko po. family. So nagkaroon ng another child, hindi na sila nagkasama Yes po. ng dad mo. Yes po. And nasa hospital pa siya na hanggang ngayon, ano? Opo. Okay. So anong sinasabi sa iyo ng lola mo about your dad? So lumaki ka sa lola. Lola ng mother side. Yes po. Bali, ilang years po sa mother side. Then, mas nagtagal po ako sa father side ko po sa Valenzuela. Nagtagal ka sa father side. Anong mga kinikwento sa iyo ng mga lolo't lola? Sabi po nila, huwag ko daw po babanggitin yung sakit po ng papa ko or kung nasaan sila. Siguro po natatakot po sila na baka bulihin po ako sa school, which is nangyari po talaga. Ay, nako, oo. Opo. Kasi binubuli po, nasan na yung papa mo? Sabi, wala ka namang papa.
Oh. Tapos, hindi ko po alam kung paano nila nalaman na may sakit po yung papa ko. Siguro po, nasasabi ko po minsan nung bata ako, pero napakahirap pong sabihin kung ano pong sakit ang meron yung papa ko sa mga tao that time. Oo, kasi binubuli ka. Yes Eh, po. hindi ka ba dinadala sa father mo sa loob ng rehab center? Pagkatapos po, Tita Mel, nung incident, parang hindi po agad ako dinala. Siguro po medyo natakot po yung sa side po ng mother ko, yung mga lolo't lola How ko. old were you then, Ruslan? 5 years old po nung... Ay, malaki na. Hindi ka na baby. Malaki ka na. yung, So, hindi ka dinadala, hindi ka, at bawal ka mong pag-usapan, no? Ang tungkol sa father mo. yes po. Was that it? Nung age mo na yon, naintindihan mo na ba yon? Naintindihan mo na ano nangyayari sa dad mo, sa pamilya ninyo, bakit ganon ang sabi sa'yo ng lola mo? Actually, Tita Mel, wala po akong idea. Siguro po, ako po Oo. yung batang talagang hindi ko po naiisip pa yung mga ganong bagay. Basta sumusunod ka lang. Basta sumusunod lang po ako. Oo nga, Pero ganun nga ang bata. hindi po maiwasan, Tita Mel, yung mga panahon po na darating na, nasan ba yung papa ko? Bakit naghiwalay Naghahanap po? ka. Yes po. Oo nga. Lalo At anong po. sinasabi nila? Sabi po nila, nagpapagamot po yung papa ko. Oh, yeah. At pag binubuli ka, anong ginagawa mo? Nagsusumbong ka ba? Bali, hindi na po ako nagsusumbong, Tita Mel. Kinikimkim mo na lang. Kinikimkim ko na lang Ay, po naku. kasi hindi ko rin po alam kung paano ko ipapaliwanag yung type ng bully po sa akin, or kung dapat ba ako masaktan kasi nagpapagamot naman po yung papa ko kasi wala naman po masama doon. Oo. So, Oo. kinikimkim ko po siya. Ilang taong ka nung madalaw mo yung father mo? 9 years old po, Tita Mel. 9 years old ka na, medyo malaki ka na. Bakit natakot ka daw doon sa dad mo noon, nung bumisita ka? Natakot po ako, Tita Mel, kasi lagi pong sinasabi po sa akin ng aking lola, ng aking mother, kung ano po yung nangyari before. Alin doon? Yung pong incident na Yung muntik incident pong- na sinaksak niyang mami mo? Yes Okay. po. Oo. And wala po akong idea, Tita Mel, kung ano po yung pwede niyang gawin pag nakita niya ako. Baka mag-violent na Baka naman po siya. mag-violent. Oo, oo. Pero, nung binisita ko po siya nung at the age of 9 years old, parang pinasyal po ako nung lola ko. Parang medyo humilom na po lahat ng konti, parang medyo kumalma na po lahat. Yun po yung time na naisip po nung lola ko na dalhin po ako doon sa papa ko para bumisita. Aha. Pero, pero natakot ka. Natakot nga. No? Teenager ka na. Yes po. Nakauwi sa inyo ang father mo. So how was that? How was that nung naman siya ang umuwi sa inyo? Kamusta ang relationship ninyo? Actually, Tita Mel, nung una po, nung binisita ko po siya nung 9 years old po ako, talagang takot na takot po ako. Pero hindi ko po alam na mahal po pala niya ako. Like, wala po ako nararamdaman kahit anong violent pagkasama ko po siya. Really? Yes po. Nung umuwi siya sa inyo? Nung binisita ko po Nung 9 years old. binisita, okay. Then, Nung nakauwi siya sa inyo, how was the relationship? nung umuwi po siya doon, comfortable po ako, Tita Mel. Aha. Comfortable po ako kasi alam ko pong hindi niya po ako kaya saktan. Mhm. Anong nangyari noong time na nagkasama kayo sa bahay ng lola mo? Ang dami po. Like, marami po siyang mga ginagawa na hindi po usual na ginagawa po ng isang tao. Tulad po ng kakatok po ako sa kwarto niya. Sabi ko, Pa, sinong kausap mo? Aha. As in, naririnig ko po siya na may Yes, kausap, pero pagka-open ko, ako po bilang batang curious, Yes. tinatanong ko po siya. Oo, bakit may kausap ka Ang dyan? kulit ko Oo. nga po, Tita Mel. Pero, yun po yung sinasabi ko sa kanya. Sabi niya, wala akong kausap. Sabi niya, huwag mo na akong pansinin, ganun. Oo. Hindi ka ba nagtataka? Hindi mo ba na itatanong sa kanya o na itatanong sa lola mo, bakit ganun? Hindi. Tinatanggap mo lang. Tinatanggap ko Or po. what else ang naobserbahan mo sa kanya nung nandun siya sa inyo, sa bahay ninyo? Minsan po, Tita Mel, alam niyo po yung sabon po, yung balat po ng sabon, kinukuskus niya po sa pader. Tapos, minsan magluluto po siya, nakakalimutan niya po magluto, umaapoy po yung niluluto niya. Aha. Pero iniintindi ko po siya kasi alam ko po meron po siyang Meron siyang sakit. sakit. Pero there was a time na ikaw mismo tumawag ka ng tanod, di ba? Yes po.
Tell us about that incident. Kasi po, Tita Mel, ang magkakasama po sa bahay, ako po, yung papa ko at yung lola ko. Oo. Yung lola ko po nagtuturo po as a professor. So, Oo. ako po, kailangan po umuwi agad. Kailangan ko po mag-prepare ng pagkain para ikaw sa kanya. nag-aalaga sa papa mo. Yes po, ako po nag-aalaga. Okay, oo. Then, bibili po ako ng gamot para pagdating po ng 8 p.m., nakainom na po Iinumin siya niya ng yung gamot gamot. niya. Okay. Ngayon po, Oo. medyo na-late po ako ng uwi galing sa school. Okay. At wala pong pagkain, Ay. wala pong gamot. Mm-mm. Parang yun po yung time na medyo tumaas po yung boses niya po sa akin at parang sasaktan niya po ako na malapit na pong maging violente. Aha. So, ang ginawa ko po, Tita Mel, sabi ko, sige pa, bili lang ako. Sabi ko, bili lang ako, antayin mo ako dyan. So, sorry, sabi ko. Sabi niya, sige, bilisan mo ha. Gumanon po siya. Ngayon po yung first time na naging ganun siya sa akin. So, naramdaman ko po na possible niya po akong saktan. Mhm. Ang ginawa ko po, tatakbo po ako sa labas, then nagpahangin po ako. Tapos nakita ko po siya, naglalakad po siya, papunta po sa sakay ng jeep, nakapaa. Oh. Then, ako po yung nagbabantay, hindi ko po alam yung gagawin ko kung Oo, tatawagin ko po ba yung lola ko or unahin ko po tumawag ng tanod. Kasi po pagka nakasakay po siya ng jeep, Wala na, baka po mawala. mawala dahil Oo po nga, sa akin. oo. So, dahil po may kakilala po akong tanod sa amin, may connection po ako, natawagan ko po, sabi ko po, Oo. pahingi po akong tulong. Oo. Then, doon po siya dinampot. Mhm. And then what happened nung dinampot siya ng tanod? Nung dinampot po siya, Tita Mel, gulat na gulat po siya. As in, hindi niya po Hindi niya inakala alam, na oo nga. bakit bigla na lang po siyang dadamputin kasi wala naman po siyang ginagawang masama. Oo. So, sumama po siya nung una po naggagalit siya. Sabi niya, bakit niyo ako dadamputin? Saan niyo ako dadalhin? Pero, sumama din po siya. Okay. Anong ginawa mo after that? Nung nandun na po sila sa barangay hall, nag-usap-usap po sila, Tita Mel. Sabi nila, ano daw po ang gagawin sa papa ko, kung kaya ko ba daw po bantayan o ipaparehab. Kasi po sabi po sa akin nung mga tita ko at lola ko, sa akin lang po kasi nakikinig, Tita Mel, yung papa ko. As in, lahat po kapag nagagalit po siya, kaya niya po magalit sa lahat. Pero pagdating po sa akin, Tita Mel, hindi po talaga siya nagagalit at nakikinig po siya sa akin. So ito ba yung sinasabi mo kanina sa akin na damang-dama mo yung pagmamahal niya sa iyo? Yes po, Tita Mel. Is that one of those ha? Kapag How else? Oh, how else? Paano mo nararamdaman yung pagmamahal niya na alam mo naman may sakit siya sa pag-iisip? Marami pong pagkakataon, Tita Mel. Siya po, Tita Mel, yung tipong meron po siyang sakit sa pag-iisip, pero lahat po ng sinasabi niya sa akin bilang ama Oo. ay para po sa ikabubuti ko. Mhm. Sabi niya, ang sarap-sarap mabuhay, huminga ka, hinga. Huwag kang makakaisip ng masama kasi ang sarap mabuhay. Huwag mo kakalimutan si Lord. Yun po yung mga sinasabi niya. Sabi niya, ganito, ano bang gusto mong kuning course? Sige, gawan ko ng paraan kahit wala naman po talaga siyang pera. Aha. Yeah. Yung mga ganun pong bagay na ikabubuti ko po, doon ko po nararamdaman, Tita Mel. Aha. At kapag kunwari po nagkakaroon po siya, Tita Mel, ng episode sa bahay, Mm. nagagalit po siya sa lola ko. Ah. Tapos sabi ko, pa, dito ka, kalma ka lang. Sabi, hindi kasi ganito eh. Sabi ko, pa, alam mo, ganito lang yan, kumalma ka lang. Kaya manood na lang tayo ng TV. Kasi po si Papa, Tita Mel, mahilig po siya sa mga new wave. New wave? Yes po, mga Oh, music po na new wave. Talaga? Oo. So, Kasi dati po siyang may banda po. kaya. Yes So, po. napapakalma mo siya by means of music. Yes po. Nagpe-play po ako, Tita Mel, ng binibili po namin yung CD po CD, sa oo. kanto. Oo. Yung mga pirated po. Oo. Tapos, alam niyo yung music, kabisado niya po lahat ng music na pinapatugtog ko, then sumasayaw po talaga siya. Parang pinipil niya po yung time niya before is nangyayari po at Oo. that moment. Oo. Tapos yun, doon po kami nagbabanding. But there was a time that you decided na to cut off, contact and communication Diba? With him. Yes How did po. that happen? Bakit naman? After po, Tita Mel, after po nung pinadala ko po siya sa rehab, Tita Mel, parang nagsisi po ako. Hindi ko po alam, Tita Mel, kung tama po ba yung ginawa ko na pinadala ko po siya sa rehabilitation center or dapat inalagaan ko po siya that time.
Ang tagal ko pong hindi bumalik sa kanya or ang tagal ko po siyang hindi binisita Oo. dahil po nag-aral po muna ako sa sarili ko. Okay. Then sabi ko po, pag bumalik ako kay Papa, pag bumisita po ako sa rehabilitation center, gusto ko summa cum laude po ako pagka-graduate. Medyo mayabang mga po pakinggan, pero yun po yung pinapanghawakan ko po sa sarili ko na talagang kahit po mag-waiter ako, magtinda po ako ng kung ano-ano para lang po makapag-aral at graduate. Mm-mm. Para po mapagamot ko po siya ng tuloy-tuloy. I see. So, naging working student ka. Yes po, Tita Mel. Bali, ang Okay. nangyari po nun, Tita Mel, ah, meron po akong scholarship sa isang school po. Mm-mm. Kumuha po ako ng isang computer engineering na course. Okay. Then, natanggalan po ako ng scholarship kasi may bumagsak po ako ng isang grade. Okay. So, kami po ng girlfriend ko, yung partner ko po, nag-decide po siya na pauwi na ako ng Batangas. Mm. Then, doon po humanap po ako ng mga scholarship, Tita Mel. Pumunta po ako kung saan-saan. Aha. Saan po kayo nakakahingi dito ng wait lang po, Tita Mel. Naiyak Nagtulong. ako. Oo. Saan po kayo nakakahanap po ng scholarship? Mhm. Kasi gustong-gusto ko po mag-aral. Mag-aral. Oo. Um, Nakahanap ka naman. ano po, ang dami pong nag-o-offer pero hindi po nila ako binabalikan. Oo. Pero nung time po, Tita Mel, na nag-waiter din po ako, Oo. meron po akong kakilala na nagtatrabaho po sa isang university po sa amin. Nilapitan ko po siya, nag-serve po ako ng pagkain. Sabi ko, Sir, kailangan ko po Sir, kilala ko po kayo. Kailangan ko po sana ng tulong niyo kasi gusto ko po mag-aral. Baka matutulungan niyo po ako. Sabi niya, sige, tulungan kita. Pero pagkatapos po nun, like nag-antay po ako ng buwan, Mm. umaasa po ako na makakapag-aral po ako pero wala, Tita Mel talaga. So? Hanggang sa nag-resign po ako sa trabaho ko, Tita Mel, as a waiter. Oo. Then sabi po ng girlfriend ko, mag-start na lang tayo ng negosyo. Kahit sabi ko, pwede tayo magtinda ng kwek-kwek dyan sa labas. Mm. Kasi wala po. Gusto ko po talaga mag-aral, Tita Mel. Oo. Then, nung time po na yon, nagtinda po ako ng kwek-kwek, french fries, sa tabi po ng basketball court. Kahit po, gusto ko po maglaro ng basketball. Sige, kayo muna dyan. Ako magtitinda dito, Tita Mel. Oo. So, doon po, kakatinda po namin kahit paano nakakasurvive po kami ng girlfriend ko, Really? ng partner ko po. Oo. Then, nakahanap po ako, Tita Mel, ng isang school na hindi po kailangan ng full payment ng tuition. Down payment lang po. Doon po ako nakapagsimula makapag-aral. And you finished it. Yes po. What did you finish? Wow. Mass communication Oh, po. wow, fantastic. Thank you po. Congratulations. Ang galing mo naman. Paano ka naman napasok sa mundo ng mga male pageants? Actually po, Tita Mel, nung first year college po ako, sabi ko po sa sarili ko, gusto ko pong graduate as a summa cum laude. Kasi Or cum gusto mong laude. dalhin sa daddy mo, Yes no? po. Para maging proud siya sa'yo. Oo. Kumbaga, yun na po yung parang baka sakaling gumaling po siya pag nakita niya po yung, po yun, yung award po na yun. Pero, that time po, habang nag-aaral po ako, inoferan po ako sa school. Kasi nakikita po nila na nagpa-pageant po ako before. Inoferan po ako sa school na sumali po ng pageant. Teka muna. Hindi ba yung pageant, ano yan? Nagbo-bowl. Actually, Tita Mel, meron po pag mga national pageant. Pag national. Opo. Oh, Sanayan lang po, Tita Mel. so nanalo ka ng national, di ba? Yes po. O ibig sabihin, sumali ka dun sa ganun. Oh, Opo. bakit malaki ba ang premyo nun? Actually, Tita Mel, sakto lang po. Pero Oo the nga. opportunity po after the pageant, doon po Ah. yung marami, like Oo. events. And then, Tita Mel, kaya din po ako nag-join ng pageant is because pwede ko po pala siyang magamit na platform to share the story of my father. Kasi po pag nag-join po pala ng pageant, Tita Mel, dati akala ko po yung pageant, ano lang siya, pakisigan lang po sa stage, pagandahang lalaki, Q&A, pero... Kayang-kaya mo yun di ba? pero tama po, Tita Mel, the more po na mas tumatagal po na nag-join po ako ng pageant, na-realize ko po na pwede ko po siyang gamitin platform para ma-share po yung story ng papa ko. But why do you want to share the story of your father? Ano yung nadadama mo ba sa loob mo?
nang mamotivate sa'yo na ikwento ang pinagdaanan mo at ng iyong ama? Kasi po, Tita Mel, si Papa po kasi talaga napakabuti niya pong tao. Mhm. Gusto ko po malaman ng mga tao na meron pong mga illness na akala po nila baliw, akala po Yes, nila oo. pagka nasa rehab ka or mental facility ka na, baliw ka na agad. Yun po kasi yung stereotype or misunderstanding Yes, po yes. regarding that. Oo. Pero yung papa ko po, napakabait niya po talaga. Oo. Hindi, tsaka yung ito ay isang sakit, di Yes ba? po. Na hindi ito yung nasisiraan ng utak na walang pinanggagalingan. Ito Exactly ay po. sakit like, an ordinary heart attack, may cardio ka, may sakit ka sa lungs, may sakit sa, ganun din yan eh. Kaya lang, sakit ito sa pag-iisip, Yes di po. ba? And because sakit ito, napapagaling yan eh. May mga ways, no, para gumaling yung tao. Dahil ito ay isang sakit. Kaya hindi lahat ng Pilipino naintindihan ito na sakit ito. At I'm very glad that you do understand now the position where your father is. No? So lalo mo ngayon siyang naiintindihan. Lalo mo ngayon siyang nabibigyan ng pasensya. Di ba? Lalo mo siyang minamahal. Dahil naintindihan mo yung kanyang situation. Pero Yes po. kwento mo sa amin. Pero umabot ka rin dun sa desisyon na babalik ka, dadalawin mo ang father mo after many years. Di ba? How many years kang hindi pumunta sa kanya? Almost Four 4 years. years. Opo. 4 years. So, 4 years, bakit naisip mong, teka muna, dapat bumalik na ako at bumisita na ako? Yung po, Tita Mel, yun na-embrace ko na po yung advocacy ko. Na marami po, ano ba yung advocacy mo? Ang advocacy ko po kasi is schizophrenia. Specifically, schizophrenia, mental health. Oo. Ano ba yung advocacy mo? So, yun po yung time na gusto ko po siyang mas makilala. At gusto ko po humingi din ng tawad po sa kanya. Oh, nung nagkita kayo ulit, ayan, ano ang scenario? Nung nagkita kayo ulit ng father mo after 4 years, nagkalit ba siya sa'yo? Naging violent ba siya? Sinisi ka ba niya? Ano? Tita Mel, sa tunay po, hindi ko po talaga ina-expect or wala po akong idea kung ano po magiging reaction niya. Oo. Basta po, sabi ko po sa sarili ko that time, bibisitahin ko po siya. Oo. Kung ano man po mag-reaction niya, Tatanggapin mo. opo, magalit man po siya or kung ano man. Pero hindi ko po in-expect yung nangyari na pagkadating ko po doon, Oo. tuwang-tuwa po siya. Then sabi niya, tagal mong hindi bumisita, sabi niya. Aha. So sabi ko, sorry pa. Oo. Ako po, humingi po agad ako ng tawad. Sorry pa. Oo. Sabi ko, kailangan ko munang unahin yung sarili ko para matulungan kita magpagaling. Aha. And, ano pinagkwentuhan yung mag-ama? Pwede bang malaman? Ano po, Tita Mel, Ano? sabi niya, napanood kita sa pageant. Oh? Opo, kasi po sa loob po ng rehab, Tita Mel, bawal Oh. po silang humawak po ng ng cellphone. Okay. Bawal po silang charger, ganun. Oo. So nakikinood po siya doon sa mga nurses. Aha. So nanonood po pala sila ng pageant. Then sabi niya po sa akin, Tita Mel, proud na proud daw po siya sa akin. Oh, ang sarap naman yan sa damdamin mo. Yes No? po. Hindi ko po in-expect, Tita Mel, na magagaling po yan sa kanya after ilang years po hindi bumisita sa kanya. Kasi akala ko po magagalit siya. Oo. Siyempre, naasahan mo ganun eh, no? Opo. Pero ano po pala siya, Tita Mel? Siya po kasi po pala yung tipong taong hindi po marunong magtanim ng sama ng loob. Oo, look at that, no? Talagang ginusto mo na makilala siya, no? Ha? Anyway, nag-trending kayo kamakailan eh, di ba? Yung, ano ba yun, yung may picture ka, may dala kang grocery sa kanya, di ba? Eh, how is the relationship now between you and your father? Kamusta na kayong dalawa? Bali, okay naman po, Tita Mel. Okay na okay? Okay na Konting okay po. Ayan, Kasi hindi like, okay. compare po before, Tita Mel, mas nagkapagbigay po ako ng time para pag-aralan po yung sakit niya. Then, after po nung pageants, nagkaroon na po ako after ko rin po graduate, ako na po mismo nag-insist na ako na po yung bumili ng mga groceries niya. Then, natutuwa po siya kasi nadadalan ko po siya ng mga gusto niya.
Then yung gamot po niya, kompleto po. Oo. Yung pong pagka may times po na ako po mismo, walang-wala. Hindi ko po talaga siya mabisita, Tita Mel. Oo. Pero kaya ginagalingan ko po in life sa labas. Yak work. So ngayon, talagang ano ka, motivated, inspired, to work and work and work dahil Yes may po. responsibilidad ka na, di ba? Yes po, Oo, that's Tita what Mel. is pushing you to, to really earn. Ay, teka muna, may asawa ka na ba? Wala pa po, Tita Mel. Wala. Pero may girlfriend ka na. Girlfriend Available po. ka ba? Ha? Girlfriend po. meron po. Girlfriend meron. Anong mensahe mo sa mga magulang, Ruslan, na for some reason, tinalikuran, iniwanan, o napabayaan nila ang kanilang mga anak? Um, Siguro po, Tita Mel, magbigay po tayo ng oras sa ating pamilya. Mas magbigay po tayo ng oras sa ating mga pamilya at atin pong magbigyan po sila ng panahon. Kung nasa naman po sila sa iba't ibang lugar po, atin po silang bigyan ng panahon kasi hindi po natin alam kung hanggang kailan po ang ating buhay. Kaya po ako, hanggat nandyan po siya, Tita Mel, naalala ko po kasi, Tita Mel, yung kaibigan ko po nung high school ako. Namatayan po kasi siya ng tatay. Then ako po that time, medyo nagtatampo po ako sa papa ko kasi hindi ko po ganun masyado naiintindihan ng schizophrenia. Pero ang naalala ko po, sinabi po sa akin, sabi niya, napakaswerte mo pa rin kasi buhay yung papa mo. Oo. Pwede mo siyang puntahan, pwede mo siyang bisitahin, kaya mahalin mo siya hanggat nabubuhay siya. Oo nga naman. Sa mga kabataan naman na nawalay sa kanilang mga parents, no, noon, at siguro hanggang ngayon, mga ano yung mga mo, maipapayo mo sa kanila, Ruslan? Ah, Ayun po, mahalin po natin ang ating mga magulang, Tita Mel. Kahit gaano man, kung meron mang sakit or meron mang kasalanan po nagawa yung ating pong mga magulang sa atin, huwag po natin kakalimutan na magulang pa rin po natin sila. At sila po yung taong makakaintindi po sa atin sa lahat ng panahon. Na pagdating sa dulo, no? Opo. Talaga yung pamilya, no? Magulang at saka anak. Hindi mo matitibag yan. Pagdating sa dulo at pagdating sa problema, pagdating sa mga pangangailangan, sila talaga ang nandiyan dyan, di ka iiwanan. Di ba? Tama Although, po. of course, in your case, it's the other way around, di ba? Yung anak naman sa magulang ngayon. Na nararapat din lang naman eh. Kung ikaw ba yung mas ikaw yung mas may kakayanan eh. Sa kanya ngayon, dahil nga may sakit siya. Siyempre, ikaw naman din, hindi ba? Mabuti nga at ikaw ay binigyan ng Diyos ng napakagandang paninindigan sa sarili mo, sa buhay mo, na talagang pagsisikapan mo, gagawin mo ang lahat, di ba? Para maging mahusay tao ka. Di ba? Oh, ang laking blessing yan, Ruslan. I tell you. Imbis na pupulutin ka rin sa kangkungan, tapos may tatay ka pang mga ganun, Talagang inayos mo yung journey mo para maging isa kang matinong mamamayan. And for that, saludo magpakailanman sa iyo. Thank you po, very Tita much Mel. for your story, Ruslana. Talagang so inspiring. So very inspiring. God bless you. Thank you po, Tita Mel. Thank you.